Si- Sinabi ni Pastor Elisa Bagtali, ang Biblia daw ay salita ng Diyos. Hindi ako naniniwala na salita ng Diyos ang Biblia dahil ang Biblia ay mayroon mga nakasulat na mga kaduda-duda. Yung mga alinlangan kung talaga bang salita ng Diyos ang Biblia. Kasi gaya ng nakasulat sa Biblia, si Hesus Kristo ay ang unang ginawa niyang himala ay alak. So, imposibleng gumawa ng alak si Hesus Kristo. Si Hesus Kristo ay siya ay isang propeta ng Allah. Siya ay matuwid na tao. Alam natin ng alak ay yan ay bawal yan. Dito sa Quran, malaking bawal ang alak. Kaya nga walang Muslim na nanginginom ng alak. So, dito sa Biblia, bawal din ang alak. Yan ang nakasulat sa Hukom 13:4. Huwag kang iinom ng alak. So, bawal ang alak. So, bakit gagawa si Hesus Kristo ng alak? Kung ganun, gugustuhin niya na yung mga tao ay maglasing sila dahil gumawa kuno ng alak. Kahit mismo si Hesus Kristo ay dito sa Biblia ay nanginom daw ng alak. Yan ay mga kaduda-duda kung salita ba ng Diyos ang Biblia. Kasi bakit si Hesus Kristo ay nanginginom ng alak? Mabasa sa Marcos 11:19, itong anak ng tao ay nakikipagkaibigan sa mga taong makasalanan at siya ay nanginginom ng alak. So tingnan mo, si Hesus Kristo ay nanginginom daw ng alak. So yan ay hindi ka panipaniwala ang mga nakasulat sa Biblia. Kasi dito sa Biblia ay bawal ang alak. Kaya nga mayroon mga sekta na ibinabawal nila ang alak. Gaya ng mga SDA. Bawal sa kanila ang alak. So, yan din ang sinabi ni Hesus Kristo na hindi niya babaguhin ang nilalaman ng Old Testament. Nabasa sa Matthew 5:17, sinabi ni Hesus Kristo, huwag niyong isipin na sisirain ko ang mga kautusan at ang mga daladala ng mga propeta ng mga kautusan. Kahit magunaw ang langit at lupa ay hindi ko babaguhin o hindi ko babawasan. Ngunit yan ay tutuparin ko. So, nakasulat sa Biblia, sa Old Testament na huwag kang iinom ng alak, bawal ang alak. Kaya si Hesus Kristo ay imposibleng gumawa siya ng himala niya na alak. So, yan, mga kaduda-duda sa Biblia. Mabasa rin sa Biblia na sa Matthew 10:31-32, sinabi ni Hesus Kristo, huwag niyong isipin ako'y naparito dito sa lupa upang magdala sa inyo ng kapayapaan dahil ang dala ko sa inyo dito sa lupa ay hindi kapayapaan kundi taba. Naparito ako upang ang anak na lalaki ay magalit sa kaniyang ama at ang anak na babae ay magalit sa kaniyang ina at ang manugang na babae ay magalit sa kaniyang biyenang babae. At mismo kasama ninyo sa bahay ay magiging kaaway ninyo. So ganun ba? Hindi pala kapayapaan ang dala ni Hesus Kristo dito sa lupa. Kung ganun ang dala niya pala ay kaguluhan. Inulit pa dito sa
Lucas 12:51-53, sinabi ni Hesus Kristo, inaakala ba ninyo na ako naparito dito sa lupa upang magdala ng kapayapaan? Hindi, kasi ang dala ko sa inyo ay upang kayo magkabahagi. Mula ngayon, ang 5 tao sa isang bahay ay maglalaban-laban, 2 laban sa 3, 3 laban sa 2, ama laban sa kaniyang anak na lalaki laban sa kaniyang ama, at ina laban sa kaniyang anak na babae, at ang anak na babae laban sa kaniyang ina, at ang biyanan babae laban sa kaniyang manugang na babae, at ang manugang na babae laban sa kaniyang biyanang babae. So, kung ganun, masama si Hesus Kristo dito sa Biblia. Kaya yan ay hindi ka panipaniwala ang Biblia. Dahil ang mga propeta ay mga matutuwid. Dito sa Quran ay matuwid na tao si Propeta Hesus Kristo. Kasi siya ay alipin siya ng Allah, binabaan siya ng aklat na Injil, at siya ay ginawang propeta ng Allah. Totoo itong sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Kung ako man ay nagsisinungaling at ang tama ay si Pastor Eli Sabactani, ay hilingin ko ang parusa ng Diyos sa pagpatay sa akin agad. Itong hiniling ko ay hindi kayang hilingin ni Pastor Eli Sabactani na kung siya ay nagsisinungaling at ako ang tama ay parusahan siya ng Diyos sa pagpatay sa kanya agad. Hindi niya kayang hilingin dahil natatakot siya sa kanyang kasalanan.